Nasa Bataan kanina. Na naawa na talaga ako kay BBM. Buhay na nga, nagpakita na, nagpapa-interview. Wala pa rin po naniniwala na buhay siya. Okay, ito po ang mga pahayag. Kanina lang po 'to, April 9. Kung hindi niyo po alam, holiday po ngayon. Kaya double pay po yung mga pumasok sa Alphamart. Narinig ko kasi kaninang madaling araw bumili ko ng, ano, ng pansit. Uy, double pay tayo bukas. Mabuhay po yung mga nakatoka ngayon, pumasok po sa Alphamart, double pay. Sa lahat po na nagtatrabaho ngayon, sa mga legal na institusyon, double pay kayo, mabuhay. Araw po ng kagitingan, yan po yung panahon natin nung nag-aaral tayo, yan po yung tinatawag na Bataan Day. Ngayon po pinalitan na, tinawag na po ngayong araw ng kagitingan. Ang sineselebrate po diyan ay yung pagsuko po ng, yung Fall of Bataan, yung pagbagsak po ng Bataan. Para naman po hindi sineselebrate, alam nyo kaya po yung ating ano, yung ating, masama po yung mga sineselebrate kasi natin, eh, 'no? Panay mga pagkatalo, Fall of Bataan, Fall of Corregidor. Ah, kung ang sineselebrate natin yung mga bigo tayo, eh. Oh, tapos cry of Balintawak, nag-iiyakan sa hindi na po umabot yung mga bata diyan. Okey, pag-usapan po natin mga kapatid 'no, alam po ninyo ito po, nanawagan po muli si Pangulong Marcos ng, unity 'no, sa kanya pong, pahayag. Sa gitna ng kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan, personal na pinangunahan ng Pangulo ang wreath-laying ngayong araw ng kagitingan sa Mount Samat, yan po sa Bataan. Isang tradisyong taunang sinasagawa ng mga lider ng bansa bilang pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalo sa Bataan at Corridor. Ayan. Nagbigay po siya ng mensahe. Ito po ang mensahe ni Pangulo Marcos. Maring iba ng hamon natin ngayon, ngunit hindi nagbabago ang kailangan upang tayo manaig, malasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Ayan, sana sinasabuhay mo yan, Mr. President. Eh. Okay, ganun pa man, hindi pa rin po naaalis sa ang agam-agam. Sabi ko nga kanina, nakita nang nasa video na si BBM, bakit ganun po, no? Pinabubulaanan niya na naka-live na siya. Pero hindi pa rin naniniwala yung mga tao. Alam niyo po kung bakit? Ganyan na po kagrabe yung distrust. Pati ba naman buhay pa ako. Huwag niyo po masyadong siniseryoso, sabi niya. Alam niyo naman sa social media, palabiro yan. Eh Mr. President, hindi nga namin siniseryoso. Pinagtatawanan nga namin na buhay pa pala kayo. Eh. Ang problema, itong PCO, chief, no? Na si Dave, ang matindi po. Ang pagnanasa na sumikat. Hindi ka nasisikat niyan, marami na nagpasikat sa tapang-tapangan. Magbagong style ka naman, ang tagal mo ng PCO chip eh. Ilang taon ka na yatang PCO chip eh. Ngayon tapang-tapangan ka pa. Ipapahuli. Mr. President, simple lang naman kung nung una pa nagpakita na kayo, nagpa-interview, kaya naman po lumaganap yung mga ganyan. Huwag niyo pong isisi yan lagi sa mga vlogger. Ito pong, distrust sa inyo, kagagawan din po ninyo yan. Lahat ng mga pinangako niyo, halos lahat po ng pinangako ninyo, diyan po sa, nung kayo'y nangangampanya. Lalo na po yung mga pangunahin yung pinangako, yung itutuloy ninyo. Yung mga ginawa ni Tatay Digong, hindi niyo po tinuloy. 20 pesos na bigas, wala po. 1 million pa bahay kada taon. Putya, ang balita ko 300,000 na lang yung target, buong 6 na taon na. Eh mukhang hindi pa rin po matutupad dahil nakatutok tayong lahat. Lahat ng bulsa ng gobyerno, tinutok nila rito sa flood control. Daling magnakaw eh.
Dali pong nakawin yung flood control dahil hindi natin alam kung saan nakalagay. Oh, maski maski nga yung mga engineer puta hindi nila alam sa dami ng, flood control na ghost project hindi na nila alam, eh, sa mga hearing kung saan nakatayo yang mga yan. Oh, tapos nakita po rin namin yung mga video na kasama po ninyo nakikipag-meeting si Bersamin at saka si Enrile. O, sino po ba may kagagawan niyan? Eto ang problema sa'yo, Dave, eh. Dave, Calvo, unahin mong idemanda yung mga mainstream media dahil diyan lang po nagkakaroon ng espekulasyon. At ikaw mismo, tignan mo, may nilabas kayong picture na naka-blurred. Yung mga ganyan, kung bakit po kayo naglalabas, yung mainstream media, bakit naglalabas ng footage na luma? Kasi po, umaayon po yan sa sinasabi ni VP Sara na walang nagaganap na cabinet meeting. Oh, kaya wala kayong maipakitang footage. Yung cabinet meeting pa na pinakita ng kasabwat nyo rin ng mga media, luma. Hindi naman po namin kasalanan yan, Mr. President. Eh. Media mismo yung naglabas, naroon si Enrile. Media mismo yung naglabas, naroon si Bersamin. Oh. Tapos kami, ang sisisihin nyo, yung mga nagre-react na, siyempre mag-iespekulasyon. May mga hindi kayo na-attendant ng mga pagtitipon. Tapos biglang ang nilabas ng mga footage. Buhay pa si Enrile, buhay pa si Bersamin. Pinapaliwanag ko po sa inyo na yung mga vloggers po, maaring yan ay nami-mislead din itong mga mainstream media. Tapos hindi nyo kakasuhan yung mainstream media. Yung nag-react na mga tao. Anong espekulasyon na gagawin nyo? Hindi kayo dumalo sa mga meeting. Pagkatapos lalabas ng DCMM ba yung naglabas? Maski yung PCO, may blurred. Tamang hinala po dahil ang dami nyo nang sinabi na hindi nagkatotoo. O, ikalawa, bakit pag kayo po ni Anticler na nagsasalita na okay po ang Pangulo, maganda na po ang pakiramdam ng Pangulo. Tapos kayo pa, paliwanag, bakit kayo namamayat? Kasi hindi ako ganong kumakain eh. Putya, ang hirap pong tanggapin. Bakit hindi kayo kumakain? Di ba? Kung dati kayong saganang kumain, bakit hindi kayo makain ng masagana na? Kaya po nagdudugtong-dugtong po yan sa isip ng mga tao na meron pa rin kayong karamdaman. Hindi po namin kasalanan yan. Simple lang po. Ito po pinakamaganda kong halimbawa na walang duda. Sabi nyo, bumili tayo ng langis. Nakabili na tayo ng langis mula sa Russia. Wala pong nagko-question sa amin. Bakit? Ayan yung barko, Sara Sky. Nangangantyaw pa nga kami. Puta, Sara Sky yung nagtinda. Sara Sky, sinadya yata ni Putin yan eh. Para mang-asar eh. Sara Sky yung pinaglagyan ng binenta sa atin na langis. Meron po bang nag-question na nakabili talaga tayo ng langis sa Russia? Wala. Ayan yung patunay. Oh. Ilabas nyo po yung bulletin, pagsalitain nyo yung doktor nyo. Kasi sino maniniwala na wala kayong sakit, sasabihin nyo, kaya ako ganito kasi ayoko nang tumaba eh. Bakit ako payat? Kasi ayoko nang tumaba. Ako rin ayoko nang tumaba eh. Puta, hindi ako namamayat eh. Ano ba may gustong tumaba? Ang sigla-sigla ko nung payat ako. Kita nyo ba kung gaano kalaki ang tiyan ko? Hirap din po ako, Mr. President. Hindi po dinideklara yan. Gusto ko rin pong pumayat. Oh. Yun lang ang katwiran nyo. Kaya ako payat kasi ayoko nang tumaba.
Eh ako po, matagal ko nang ayaw tumaba. Mataba pa rin. Hindi po dinideklara lang yan. Ang matagal na naming sinasabi, Mr. President, maglabas po kayo ng medical bulletin na ang kahit po yung sinabi nyo, may sakit na diverculitis. Oh, kita nyo po, may maglalabas ngayon. Ang diverculitis ay byproduct ng isang ganun na kasi gumagamit. O, patay na. Ang dami na nalito. Eh kung doktor ang nagpapaliwanag niyan, ang sakit ng diverculitis ay ganito, ganito, ganito. Hindi po yan life-threatening. Matino pa po mag-isip ang Pangulo. Mahirap lang pong matae. Mga ganun ba? Oh, simple lang naman po. Ang mga Pilipino, madali lang pong hindi na po kasi ngayon naniniwala yung mga Pilipino basta-basta. Lalo na nung naging presidente kayo, hindi na po naniniwala gaano. Hindi naman po natin makakalimutan yung flood control. Huwag po kayong mag-alala sa flood control. Lagi pong nariyan yan. O ngayon, lalo na, babatikusin natin maya-maya si Lacson. O mamaya na, kulang kayo. Okay, ganun lang po, Mr. President. Ayaw po namin kayo na pinaghihinalaan. Gusto po namin maliwanag po sa mga taong bayan na kayo po'y malusog, na kayo po ay talagang nag-re-reduce. Paano hindi tayo magtatamang duda? Puta, crisis na. Wala pa pong crisis. Ah.